Magandang umaga mga kapatid. Ikinalulugod po namin ang inyong makikibahagi sa banal na Eucharistia. Ngayon po ay ika-3 linggo sa karaniwang panahon. Magsitayo po tayo. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo at ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayin. Mga kapatid, tayong lahat ay hinirang ng Diyos. Tayong lahat ay pinipili ng Diyos upang makasama niya sa kanyang gawain ng pagliligtas. Hindi mahalaga kung ano ang natapos natin, ngunit ang mahalaga ay ang pagtanggap sa tawag nito. Kaya naman sa pakikisa sa Diyos sa kanyang gawain, alalahanin natin ang ating mga kahinaan at pagkakasala at ialay ito sa minsang ito. Inaamin ko Sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid, na luma ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mga nagbilang ni Maria, sa lahat ng mga kailangan ng pamagal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipadalangin sa Panginoong ating Diyos. Tawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan, alinsunod sa iyong kalooban, upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa mga nakaraang araw, inilagay niya sa pilihan ang lupain ng Zabulon at ang lupain ng Neftali. Ngunit sa panahong darating, dadakilain niya ang lupain ito mula sa dagat Mediterraneo hanggang sa ibayo ng Jordan, ang Galilea ng mga Hebrew. Nakatanaw ng isang malaking liwanag, ang bayang malaon na nasa kaliliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang paglilimaw. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa, tulad ng mga tao sa panahon ng anihan. Tulad ng mga taong naghahati-hati ng nasabsam na kayamanan. Nilubig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madyan. Binali mo ang paghambalos ng mga tagapaghirap sa kanila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tanggap ko'y ang poon, aking kaligtasan. Kaya walang takot, ako'y halimukan. Sa mga panganib, kanyang ingatan. Kaya naman ako'y walang agaw-agaw. Isang bagay lamang ang aking dithiin, isang bagay ito sa poon hindi. Ang ako'y lumagi sa banal na templo, upang kagandahan niya ay mamasdan ko, at iyong patnubay niya ay maraw. Ako'y nananalig, ako'y mabubuhay, at sasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawan mo sa mga hinirap. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala, tayo ay umasa sa Kanyang kaibigan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ako'y ninanawagin sa inyo sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo. Magkaisa kayo sa pananalita. Isipan layunin upang mawala sa inyo ang pagkakabahagi. Sapagkat ibinita sa akin ng mga taong haliloy na kayo raw ay mga alilan. Ito ang tinutukoy ko. Sabi ng isa, kay Pablo ako.
sabi naman ng isa, ako'y kay Apolos. May iba namang nagsasabi, kay Pedro ako. At may nagsasabi pang, ako'y kay Kristo. Bakit? Nahahali pa si Kristo? Si Pablo ba ang ipinako sa krus para sa inyo? Ininarinig ba kayo sa ngalan ni Pablo? Sinuro ako ni Kristo, hindi upang magpinyan, kundi upang mangaral ng mabuting balita. Ipinangaral ko nga ito, ngunit hindi sa pamamagitan ng paralitang batay sa karunungan ng sanlibutan, upang sa gayon hindi mawalan ng kabuluhan ang kamatayan ni Kristo sa krus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, magsitayo po tayo. Pinangalan ni Jesus ang paghahari ng Diyos, sakit ay kanyang ginawa. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, napalitaan ni Jesus na ibinilanggo si Juan, kaya bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazaret na nirahan, kundi sa Capernaum. Ang bayang ito ay nasa baybayin ng lawa ng Galilea, sa mga hangganan ng Zabulon at Naphtali. Sa gayoy natupad ang sinabi ni Propeta Isaías. Ang lupain ng Zabulon at lupain ng Naphtali, daanan ng gawing dagat sa ibayon ng Jordan, Galilea ng mga hindi. Itong bayang nag-akuhap sa gitna ng kadiliman, sa wakas ay nakakita ng malinding niyang ilaw. Liwanag na taglay nito'y siya ngayong tumatanglaw sa lahat ng nalugami sa liig ng kamatayan. Magmula noon ay nangaral na si Jesus. Ang sabi niya, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit ng maghari ang Diyos. Sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag na Pedro at ang kapatid niya si Andres. Sila'y naghahagis ng lambat. Sinabi sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao. Noon di iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya sa paglakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka, kasama ng kanilang ama, at naghahayuma ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama, at sumunod kay Jesus. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea. Nagturo sa mga sinagoga at ipinangangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang mga tao sa kanilang mga sakit at karamdaman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuli na namin, Panginoong Jesucristo, magsiyupo po tayo. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa ating pong Ebanghelyo ngayong araw na ito, narinig natin ang pagkakabilanggo kay Juan Bautista bilang pasimula. At ito rin po ang naging kudya ng pagsisimula
ng ministeryo o ng gawain ng pagliligtas ni Jesus. His time has come. This is His moment to shine. No? Dahil ito rin po yung nasasaad na propesiya sa lumang tipan. Kaya naman po, pagkatapos nitong tagpong ito, no, pumunta na si Jesus sa Capernaum. Hindi na siya bumalik sa Nazareth. Dahil sisimulan niya ang gawain ng pagliligtas. Ipamamalita niya ang kaharian ng Diyos at aakayin niya ang lahat sa pagbabagong buhay. Ngunit pagkatapos nito, narinig natin ang pagtawag sa unang mga tagasunod o mga apostol ni Kristo. Pagtawag o paghirap. Noong mga nakarang araw po, no, narinig natin sa mga pagbasa na nariyan ang tema ng pagtawag o paghirap sa mga tagasunod ni Kristo. Siguro marahil maganda pong tanungin, paano nga ba tumawag si Jesus ng kanyang mga tagasunod? Paano nga ba umira ang Diyos ng mga tao kanyang maging tagasunod? Meron nga kayang pamantayan ng Diyos? Meron ba siyang standards na dapat sundan? Kilala mo natin si Jonah, si Prophet Jonah. Pamilyar tayo sa istorya ni Prophet Jonah. Ang sabi po sa kanyang aklat, ni Propeta Jonah, sa 40 araw ay lilipulin ang Ninive. At ito yung babala kay Jonah, kung siya ay hindi susunod sa Diyos upang tawagin ang mga tao ng Ninive upang magpagong buhay. Ang Ninive po ay capital ng Assyrian na kingdom. Malaking syudad po ito. Hindi lamang sa laki ng nasasakupan, hindi lamang po sa kapangyarihan, kung hindi sa kasalanan. Ang mga tao dito ay parang napakawalan, masyadong naging malaya. Kung sa ganitong kalawak na pagsasaayos po, kung sa atin ibibigay yung kapangyarihan upang ayusin, marahil merong magagaling dito sa organization, lalo higit dun sa paghahati-hati ng lugar, no? Yung mga bagay na ganito, merong magagaling sa atin dito. Ngunit hindi po ganito ang pamamaraan ng Diyos. No? Pinili niya si Jonah, si Propeta Jonas. God's ways are different. Ibang-iba ang pamamaraan ng Diyos, mga kapatid. Sa malawak na gawain ng pagpapanibago ng Ninive, pinili niya po si Jonah. At sinabi sa kanya sa pagpapanibago ng Ninive, o sinabi sa kanya, sa 40 araw ay lilipulin ko ang Ninive. Sino nga po ba si Prophet Jonah? Alam na alam po natin ang kanyang storya. Siya po yung nung tinawag ng Diyos, nagpumiglas, umalis at tumalikod. Ngunit ano ang nangyari? Binagyo ang kanyang sinasakyan at siya ay tinapon ng mga tao papalabas ng bangka. At ang nangyari, nung kinain siya ng balyena. Tama? At ilang araw po siyang nanatili sa loob ng tiyan ng balyena? 3 araw. Nung siya ay pumayag na sa kagustuhan ng Diyos, saka siya iniluwa ng balyena. Mga kapatid, si Prophet Jonah ay isang halimbawa para sa ating lahat. Sinasabi sa atin ng Diyos, the weakest instrument in the hands of God can produce the most excellent results. Totoo naman po, napanibago ang bayan ng Ninive. Nagbalik daw sa Diyos at naging tagasunod ng Diyos. Maraming magandang tanungin ang dalawang katanungan na ito ngayong linggong ito kung paano nga ba talagang humihilang ang Diyos. Una po, anong klase nga ba ng tao ang tinatawag o hinihirang ng Diyos? May standard po ba siya? In our gospel for today, my dear brothers and sisters, narinig natin na ang unang mga tinawag ni Jesus, si Pedro, si Andres, si Juan, si Santiago, alam natin sila ay mga mangingisda. At noong panahon na iyon, ito lang naman po yung trabaho na mayroon sa kanilang lugar na pang-araw-araw, no? Yung mga simpleng trabaho. Meron naman sanang mga eksperto sa batas, katulad ng mga eskriba, katulad ng mga pariseo. Bakit kaya hindi na lamang ito ang pinili ni Jesus? Magaling na sila eh. No? Kaya nilang ipaliwanag ang salita ng Diyos. Kaya nilang tipunin ng mga tao. Nag-aalay na sila ng mga pag-aalay sa templo. Bakit kaya hindi sila? Bakit kaya ang mga mangingisda?
Sa unang tingin po natin sa mga mangingisda, lalo higit kila Pedro, na umamin din ng mga makasalanan, no? Parang ang tingin natin sa kanila yung mga tao walang ipapatpag, walang galing, at mukhang hindi naman maaaring pagkatiwalaan ang atas at gawain ng pagsama kay Jesus sa gawain ng pagliligtas. Maaari natin silang makitang maliliit na tao na walang kayang gawin. Ngunit, hinirang pa din po sila ni Jesus. At sa kanila, lalong higit kay Pedro, itinayo po at itinaguyod ang simbahan. He has become the cornerstone. He has become the stone where the church was built. Si Pedro. Sa pamantayan po natin ngayon, mga kapatid, mas madami kang suffix sa pangalan mo, ASCP, ABCD, XYZ na nakatutong sa pangalan, mas magaling ka. No? Pag PhD ka na, pag doctor ka na, pag masters ka na, mas pipiliin ka above any person. Kasi mas magaling ang tingin at mas marami nang napag-aralan. No? Mas karapat-dapat ka. But think about this paradox. The church has stood the test of time for the past more than 2,000 years. No? Sa pamamagitan ni Pedro, isang mangingisda, isang mamamalakaya. I'm sure wala siyang PhD. I'm sure wala siyang masteran. Siguro ito'y paalaala sa bawat isa na lahat tayo ay hinirang. Kahit wala kang kadugtong sa pangalan mo, ako po junior lang. Okay lang po yun. Junior lang po ang kadugtong ng pangalan ko. Pero pinapaalala sa ating lahat na hindi dahil sa galing mo, hindi dahil sa kung ano ang meron ka, kaya tayo pinipili ng Diyos. Ngunit sa kung ano yung kahinaan natin na iniaaral natin sa Diyos, doon mas kikilos ang kamay ng Diyos upang maging kapaki-pakinabang tayo sa ating mga lipunan. Sabi nga po ni San Pablo, when I am weak, I am strong. Every time that we embrace our weakness, mas pinapayagan natin ang kamay ng Diyos na humulma at kumilos sa ating mga buhay. Pangalawang tanong po, ano nga ba ang layunin, ano nga ba ang pakay o ang hangarin ni Jesus nung tawagin na itong unang mga alagad na ito? Dalawang pakay. Una, Jesus called them to follow Him. Simpleng-simple. Alam natin yan. Upang sumunod o sundan siya. At sa wedding at Cana, o yung pagpapamalas ni Jesus sa Canaan, no, nakilala na itong mga alagad na ito si Jesus. Nung gawin niyang wine, o gawin niyang alak, ang tubig. Pinaramdam na ni Jesus ang kanyang pagka-Diyos. Kaya naman siguro wala nang tanong-tanong, no, narinig na sa Ebanghelyo, sumunod na lang itong mga tao dito nang walang sinasabi. Iniwan na ang kanilang mga lambat, kahit ang kanilang pamilya, kanilang ama, para sumunod kay Jesus. Mga kapatid, to follow is not merely to walk in the same direction. Ito po yung pagsunod, hindi po pangunguna. Kasi kadalasan, no, in our contemporary times, pag tayo sumusunod, minsan gusto natin ang nasusunod. No? Minsan nga po nagpalaro ako, no? Merong grupo ng mga bata, merong grupo ng mga matatanda. Sa totoo lang po, mas madaling magbigay ng instruction sa mga bata. Kasi yung mga bata, susunod lang yan ang susunod sa sasabihin mo. Pero yung mga matanda, ay di ba dapat ganito? Mas maganda yata kung ganito. No? Parang pwede mo na sabihin, na lang po kaya ang magpalaro. Kadalasan ganyan yung ugali natin bilang mga adults. No? Minsan meron na tayong may mga gustong mangyari, meron na tayong gustong masunod. Ang hirap na po natin pasunurin. Nauna tayo sa sinusundan natin. Kaya siguro ito yung panawagan para sa ating lahat na sa pagsunod kay Kristo, unahin po muna natin yung matuto sa kanyang mga gawin, sa kanyang mga salita, at sa kanyang mga turo. Pangalawa, Jesus called them to be His witnesses to the world upang ipangaral ang mabuting balita at ang pagbabalik loob sa Diyos. Gagawin ang lahat sa ngalan ni Jesus. Sabi nga po, si Jesus na mismo nagsabi, as the Father has sent me, so I send you. Isinusugo din tayo ng Diyos sa mundo natin ngayon, sa panahon natin ngayon. Witnesses. Ano nga ba ang pagiging isang witness? Yun lang ba yung makita mo, witness ka na? No?
Hinirang sila ni Jesus upang maging witness. And in the term witness, galing po ito sa salitang martyrdom. Okay, martyria. Ibig sabihin ay pag-aalay ng sarili, kahit buhay, sa ngalan ng pagmamahal ng Diyos. Huwag po tayo matakot kung nararamdaman natin na sinusugo tayo ng Diyos dahil mayroong pangakong hindi tayo mag-iisa, lalong higit ang mga pinipili ng Diyos. Sabi po niya, "Know that I am with you always until the end of time." Hindi po tayo mag-iisa. Hindi ka mag-iisa. Kasama po natin si Jesus, kaya hindi tayo dapat mangamba. Lalong higit sa pakikibakan natin ngayon sa ating lipunan, sa mga issue na kinaharap ng lipunan, tungkol sa buhay, tungkol sa kamatayan, no? Minsan natatakot tayo na to stand on our ground, no? At nananahimik na lamang tayo. Huwag po kayong matakot, no? Kaisa natin si Jesus sa pakikipaglaban para sa buhay. Kaisa natin si Jesus sa pagkakaguyod ng dignidad ng buhay. Huwag po tayong matakot. That is why, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa ngayon mga kapatid, hilingin po natin itong mga grasyang ito na nais din bigay sa atin ni Jesus bilang kanyang mga tagasunod. Sensitivity. Sensitivity sa pagtawag na ito na ang bawat isa ay tinatawag. Na ang bawat isa ay inaanyayang makinig. At ang ating availability. Ang pagsunod, pagtanggap ng hamon ni Kristo sa bawat isa sa atin. Gaya ko lang sinasabi, God does not ask about our ability or our inability, but only of our availability. Amen. Magsitayo po tayo. Kaysa ng lahat ng tao may mabuting kalooban,
Idulog natin sa Panginoon ang ating mga kahilingan para sa mga pangangailangan ng sangkatauhan at ng mga taong mahal sa atin. Ang isasagot po natin, Panginoon, gawin mo kami mamamalakaya ng tao. Panginoon, gawin mo kami mamamalakaya ng tao. Para sa simbahang Katolika, ang tamang mag-anak ng Diyos sa lupa, na wala siyang maging mabuting bendita sa lahat ng bansa, sa pamamagitan ng kanyang katapatan sa mga dulo ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kami mamamalakaya ng tao. Para sa Santo Papa, ating obispo at lahat ng mga pinunong espiritual, nawa magtagumpay ang kanilang pagsisikap na magkalaro ng kapihaslan ng buhay, pagmamahalan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kami mamamalakaya ng tao. Para sa mga nakatalaga sa pagtataguyod ng katarungan at kapayapaan, nawa magtagumpay ang kanilang pagsisikap upang ang sangkatauhan ay mabuhay sa pagkakasundo, pagtutulungan at kasaganyahan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kami mamamalakaya ng tao. Para sa mga nawagang maging tanging disipulo, nawa maabot silang tumugon sa paanyaya ng Panginoon at bukas palong magbunyagi sa kanilang bukasyon ang may buong katapatan. Panalangin tayo. Panginoon, gawin mo kami mamamalakaya ng tao. Para sa lahat ng mga Kristiyanong mag-anak, nawa ang kanilang tutugon sa paanyaya ni Jesus sa isang lalong radikal na pagiging alagad ay kanilang ipag-ibig at pagkakita ng mabuting balita sa kanilang kapaligiran. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kami mamamalakaya ng tao. Tahimik natin ipanalangin ang ating sariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kami mamamalakaya ng tao. Salamat, Panginoon, sa kaloob mong banal na kasulatan at sa pamamatnubay na dulot nito sa amin. Bigyan mo po kami ng biyayang isabuhay ang mensahe nito hanggang sa dulo ng aming buhay. Ikaw na nabubuhay at nagahari magpakailanman. Amen. Magsipo po tayo.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Ama ang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapulian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog. Ngayong ang kabanalan na iyong dulot, kami sumasamo sa iyo at lumuluhog upang kaligtas sa iyong ipagkaloob. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin, Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo ay unang aming bigay. Ng anak mong naglagak sa amin, ng katiyakang nakalaang mabubuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang pinaka, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitalin po tayo. Ipagpuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo
sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Mahalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Luis Antonio na aming Obispo, ang kanyang katawang na Obispo at ng Tanang Kapatiran. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararaman mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapakamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsimulan tayo. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpasulit sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na ako.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa aming pakikinabang sa iyong kagandahang loob na buong buhay lagi, nawa naming maikarangal ang iyong pagpapalang sa aming binibigay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsilod po ang lahat at ating nasalin ang panalangin para sa kapayapaan. Panginoon, sa panahon ng pangangailangan, ay humihingi kami ng tulong, bunga ng aming pagkamulat sa nagbabatang pagkawasak ng kapaligirang pinagkaloob niyo sa amin. Bunga ng malawagang paglalaban ng ideolohiya sa iba't ibang panig ng mundo. Pagkalooban ninyo kami ng sapat na lakas upang maipaladaan ang kabutihan, katarungan, pagmamahal at kapayapaan. Sa gitna ng labanan, turunin sa amin ang pagtutulungan, sa kasaganaan ang pagbibigayan, sa karantaan, magkaroon po sana ng maayos na pamumuhay. Kung mangingibabaw ang pagkamakasarili, ituro niyo sa amin ang kababaang loob. Sa kawalan ng katanungan, patutunan sana namin ang pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Kung may di pagkakaunawaan, magkaroon po sana ng pagkakasundo at pagkakaisa. Sa kawalan ng pag-asa, mainatili po sana namin ang mabuting balita. Turuan mo kami pumalinga sa halip na kalinain, paglingkod sa halip na paglingkuran. Huwag po sana kami maghangad ng karangyaan at punuin niyo kami ng inyong pag-ibig at taluwalhatian. Pahintulutan niyo kami maging katulad ninyo, sapagkat sa ganitong paraan lamang namin matatagpuan ang tunay na kahulugan ng buhay na makapagbibigay sa amin ng bagong pag-asa. Amen. O Maria, Reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. Magsitayo po tayo. Sa ating upang araw-araw na buhay, kaya natin ipamalas ang ating pagtugon sa pagtawag kay Lord Jesus. Sa paggamit ng social media na may responsibilidad, ay may pamamalas din natin ang ating paninindigan bilang mga tagasunod ni Kristo. Nawa wag po natin makakalimutan na bilang mga tagasunod ni Kristo, tayo lahat ay tinatawag na maging kaisa niya sa gawain ng pagliligtas. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.